ng walang hanggan. Maraming sektor ng mga diwata. Noong unang panahon, ang pamilya Reyes ang nangingibabaw. Ngunit mula nang umakyat sa langit si Lolo Jose Reyes, 500 taon na ang nakalipas. Ate Aurora, ang ganda mo talaga ngayon. Bunso, ang sabi mo naman, si Ate Aurora, kailan ba siya hindi maganda? Ngayon, ang aking anak ay ikinasal. Ginoo, bakit kayo pumapatay dito? Ano ang dahilan? Pinunong Reyes, ibigay mo ang hurno ng langit at lupa. Maaari ko pa kayong patawarin. Wala akong alam tungkol sa hurno ng langit at lupa. Ginoo, pumalis na kayo. Santa, ganun ba talaga? Bakit mo sinaktan ng pamilya Reyes? Pamilya Reyes, kung hindi dahil kay Lolo Jose Reyes, na umakyat sa langit gamit ang kapangyarihan ng hurno ng langit at lupa, ano ba ang pamilya Reyes? Sabihin mo kung nasaan ang hurno ng langit at lupa. Mahina ang kanyang ugat ng espiritu, walang pag-asa sa paglinang ng immortalidad. Sa tingin mo ba, ibibigay ba ng pamilya Reyes ang napakahalagang bagay na ito sa kanya? Ngunit ang kanyang butong espiritual ay kapaki-pakinabang sa pagsasanay ng Panginoong demonyo. Ako na ang bahala. Ama, Kuya? Kuya, gising ka. Huwag mo akong takutin, kuya. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin natin? matutuinigis siningenigay mortalidad. Para sa mga magulang maghiganti. Sektor ng awit ng ulap, kuya. Nag-a-accept sila ng mga estudyante. Ang galing, para makapasok tayo sa sektor ng awit ng ulap. Saan galing ang pulubing ito? Umalis ka dyan. May dala pang napakagandang dalagita. Gino. Bitawan mo. Ito ang aking kapatid na babae. Huwag mong saktan ang aking kuya. Pakawalan mo ako. Kuya, kailangan mong magtiis. Pupunta ako ngayon para maghanap ng doktor para sa'yo. Hindi ako pwedeng mamatay. Dapat akong maghiganti para sa aming mga magulang. Kakaiba. Gumaling na ang sugat ko. Ang hurno na ito, Ibigay ang hurno ng langit at lupa. Pwede ko kayong patawarin. Nasaan ang hurno ng langit at lupa? hindi kaya iyon ay 5 taon na ang nakalipas. Iyong hinahanap ng lalaking nakaitim. Aurora Garcia, dapat akong maghiganti sa'yo. Ngayon, ang sektor ng awit ng ulap ay nagbubukas ng pinto para tumanggap ng mga alagad. Ito ang batong panukat ng talento. Ginagamit ito upang sukatin ang ugat ng espiritu. Ang may 4 na antas na ugat ng espiritu pataas ay mananatili. Ang mababa sa 4 na antas ay umuwi na. Shudongsi, 4 na antas na isang ugat ng espiritu. Tinanggap bilang panlabas na alagad na tagapaglingkod. Siya ay napakatalino. 4 na antas lang pala. Kung gayon, ang mga nasa panloob na sektor, anong uri ng mga halimaw sila? Siyempre, sila ay may una at ikalawang antas na ugat ng espiritu. Malaking walang hanggang ugat ng espiritu. Ano ang walang hanggang ugat ng espiritu? Ewan ko, hindi ko narinig. Baka isa lang itong walang silbing ugat ng espiritu. Sandali. Ate, hindi ka pa nasusukat. Pagpalain ng langit ang sektor. Ang aming sektor ng awit ng ulap. Ngayon ay may lumitaw na isang henyo na may kumpletong ugat ng espiritu. Kumpletong ugat ng espiritu. Ito ay isang malaking kagalakan.
Dalaga, gusto mo bang maging alagad ko? Ate, sandali lang. Mateo Santos. Anong ginagawa mo rito? Isang henyo ito na may kumpletong ugat ng espiritu. Ate, ako na ang bahala. Sigurado ako na sa loob ng 50 taon, kayang-kaya kong dalhin ang babaeng ito sa yugto ng pagbuo ng pil. Huli na. Buhay ka pa pala. Kuya? Kuya Mateo, bakit bigla mong sinaktan ang isang mortal? Ang taong ito ay nanggahasa at nagnakaw sa paanan ng bundok. Ginagawa niya ang lahat ng masama. Ako, ang matandang ito, ay nanumpa na kung makatagpo, papatayin ko siya. Nagbabaliktad ka ng kwento. Haharap ka na sa kamatayan at naglalakas loob ka pang magsinungaling. Guro, iligtas mo po si kuya ko. Ate Danyen, sinasadya mo bang sumalungat sa akin para iligtas ang buhay ng magnanakaw na ito? Dahil humiling na ang aking alagad, syempre, papayag ako. Kulang pa ng isang alagad ng alkimya sa aking silid ng alkimya. Lahat ay mahihirap na gawain. Kung gusto mo, sumunod ka na lang. Masamang babae. Manatili ka sa silid ng alkimya. Si Sofia ay karaniwang sumusunod sa akin. Sa bulwagan upang mag-aral. Maaari kang pumunta at manood. Maraming salamat, Guro. Huwag mo akong pasalamatan. Ang awayan mo kay Mateo Santos, hindi ako makikialam. Ikaw, ingatan mo ang sarili mo. Nauunawaan ko. Paalam, Guro. Akala mo ba magtatago ka rito? Mapoprotektahan ka ni Elena Cruz habang buhay. Hindi ka pababayaan ng aking Guro. Akala mo ba natatakot ako sa kanya? Kuya, bitawan mo ang aking kuya. Sofia, tumakbo ka. Bitawan mo ang aking kuya. Marunong ka lang magtago sa likod ng babae. Ngayon, isa ka ng ganap na walang kwenta. Makikipaglaban ako sa iyo. Tinamaan ng aking sining ng pagpapalit ng buto ng langit na demonyo. Kahit si Elena Cruz, hindi ka na maililigtas ngayon. Sirang mga meridian. Patay na rin ang dagat ng enerhiya. Kung magpapatuloy ito, hindi tatagal ng 15 minuto. Sobra ang paggamit ng tunay na enerhiya. Dahil sa pagmamahalan ninyong magkapatid, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng paliwanag. Sofia. Ano ito? Hurno ng langit at lupa. Muli na naman akong iniligtas ng hurno ng langit at lupa. Anong klaseng pil ito? Ang hurno ng langit at lupa pala. Sumipsip ng tunay na enerhiya at enerhiya ng demonyo. At nabuo, ang kayamanan ng kaguluhan. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin si Sofia Reyes. Ate, nagkakamali ka. Ayon kay kapatid na Mateo, si Sofia Reyes ay ang pinili ng tadhana ayon sa propesiya. Ang pinili ng tadhana na binanggit ni Guro noon. Tama. Bakit sinaktan ni Kuya Mateo ang alagad ko sa alkimya? May ganun ba?
Si kapatid na Mateo ay walang timbang sa kanyang mga aksyon. Itong matandang lobo. Sigurado na hindi ko siya sasaktan. Simula ngayon, tuwing ika-7 araw, pupunta ako rito. Sana ay totoo ang sinasabi mo, kuya. Turuan ng mabuti si Sofia. Kung matuklasan niya, gusto mo bang guluhin ko siya? Hindi kailangang makipag-away sa kanya. Kapag natamo ko na ang katawan ng demonyo, ano na lang si Elena Cruz? Sige, alagaan muna ang butong espiritual ng batang iyon. Kapag dumating na ang oras, kunin ang hurno ng langit at lupa. Dalhin ang butong espiritual, makamit ang katawan ng demonyo. Sa oras na iyon, si Elena Cruz ay magmamakaawa na maging hurno ko. Ano itong kakaibang kapangyarihan? Hindi pwede. Kailangan kong tingnan ito mismo. Ang hurno ng langit at lupa ni Lolo Jose. Bastos, pinalo mo ako nang hindi inaasahan. Ibalik mo sa akin. Sino ka? At sino ka naman? Ako ay si Ricardo Lim, matandang kaibigan ni Lolo Jose. Ang pinakamalaking sektor sa siyam na rehiyon ay nilamon ng kulto ng demonyo. Nakakainis. Bata, sasabihin ko sa iyo ang tamang paraan para maghiganti. Ito, kunin mo. Ito ang mapa ng lihim na lugar ng langit. Sa loob nito, mayroong maraming paraan ng paglinang ng immortalidad at marami ring mga bihirang kayamanan. Marami. Tingnan mo ito. Ano ba ang horno ng langit at lupa? Ito ay isang pambihirang kayamanan sa mundo. Pwedeng gamitin sa pagpapanday ng katawan at maaari ring alisin ang mga dumi sa ugat ng espiritu. Dapat mong ingatan ito ng mabuti. Ingatan, ingatan, ingatan. Salamat po, matanda. Oo nga pala. Umuwi na ba siguro? Si Sofia. Anong ginagawa mo dito? Bibisita ako kay Guro. Sofia. Sofia! Sofia! Puro si Sofia lang ang nasa isip mo. Kung hindi, dahil sa iyo. Hindi bababa ng malaki ang antas ng paglinang ni Guro. At muntik pa siyang mamatay. Ang utang na loob sa pagligtas ng buhay ay dapat bayaran ng lubos. Marco ay handang magpakababa para sa iyo. Ngayon mayroon ka ng aking sining ng paglinang. Ituturing kang aking alagad. Guro, sino ang tatanggap sa akin? Ikaw, Bobo? Estilo ng espada ng langit ay diwatang espadachin na nilikha ni Gabriel de la Cruz, isang espada. Pagbagsak ng langit ay kayang pumatay ng mga diwata at demonyo. Sa wakas, nasa rurok na ako ng pagsasanay ng chi. Sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng pag-inom ng sirang pil na dinalisay ng hurno ng langit at lupa na maabot ang ganitong antas ay ang limitasyon na. Panahon na upang ibalik si Sofia. Ang pinakamataas na kalidad na butong espiritual na ito ay malapit ng mahinog. Kapag nasipsip na ng pinuno, makakamit ang katawan ng demonyo. Ang mundo ay madaling makamit. Kuya ko, hindi ka tatantanan ng aking kuya. Marco Reyes. Matagal na siyang namatay sa aking sining ng pagpapalit ng buto ng langit na demonyo. Kahit na hindi siya namatay, talaga bang inaasahan mong ililigtas ka ng isang walang kwenta? Ikaw naman, 8 buong taon na. Wala akong natagpuan sa iyo, kahit isang bakas ng hurno ng langit at lupa. Ano bang ginamit mong paraan upang itago ito ng ganoon kahigpit? Sino yan?
Estilo ng espada ng langit, pagbagsak ng langit. Hindi pwede. Kailangan kong umalis agad dito. Hindi ko pa siya kalaban. Sofia, hintayin mo ako. Tiyak na darating ang kuya mo para iligtas ka. Tiyak. Enerhiya ng demonyo? Naku, pinuno. Ang Panginoong Demonyo ay nagpadala ng mga tao para magsiyasat. Wala iyon. Kapag bumukas na ang lihim na lugar ng langit, gagamitin natin ang dugo at enerhiya ng mga iyon kasama ang kumpletong ugat ng espiritu upang ialay sa katawan ng demonyo. Ang mga iyon ay mga hadlang sa aking paghahari sa siyam na rehiyon. Hayaan nating ialay nila ang kanilang mga katawan upang maging bahagi ko. Salamat sa hurno ng langit at lupa. Kung hindi sa ganitong sugat, hindi ako makakatakas sa isang. Kapag naabsorb na ng pinuno makamit ang katawan ng demonyo. Mundo, madaling makamit. Ang tao sa likod ni Mateo Santos. Talaga pala ang pinuno. Ang ranggo ng mga nakuha sa lihim na lugar ng langit. Makakaapekto sa susunod na 10 taon. Ang mga yaman ng iba't ibang tuktok. Tiyak na makukuha ito ng alagad. Sofia, sa malaking halalan, huwag magpakampante, unahin ang iyong kaligtasan. Kahit mahirap makuha ang lihim na lugar ng langit, mas mahalaga ang buhay. Lihim na lugar ng langit. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang pumunta. Bakit ka nandito? Magpahinga muna. Ako na ang bahala sa natitira. Ate Elena, kung magpapatuloy ito, ang kota ngayong taon ng tuktok ng langit na tunog ay mapupunta sa tuktok ng sumusunod na ulap. Tuktok ng langit na tunog. May iba pa bang hahamon? Kung wala na, ipinapahayag ko na. Gusto kong humamon. Ang batang ito ay hindi pa. Marco Reyes, hindi ito lugar para sa iyong kalokohan. Guro, handang subukan ng iyong alagad. Baka kung manalo ako, baka mabigyan pa tayo ng isang pwesto. Kaya abangan. Subukan lang, malalaman. Tingnan natin kung gaano pa. Tatagal ang iyong kayabangan. Kung kayabangan ba ito, malalaman lang pagkatapos ng laban. Ikaw, isang mortal na walang ugat ng espiritu, ay may lakas ng loob na hamunin ako? Karapat-dapat ka ba? Hakbang na walang anino. Sining ng paglinang ng misteryo, hakbang na walang anino. Hindi ba ito ang sining na tanging mga nagtatag ng pundasyon? Lamang ang nagsasanay? Ikaw, isang mortal na walang ugat ng espiritu, paano mo natutunan ang hakbang na walang anino? Hulaan mo. Hulaan mo pa. Kahit natutunan mo ang hakbang na walang anino, ang antas ng paglinang ko ay yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Bakit ako matatakot sa isang mortal na walang ugat ng espiritu? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang siyam na espada ng awit ng ulap ni Kuya David ay nasa tuktok na ng pagiging dalubhasa. Itong batang ito, malamang wala nang matitira sa kanya. Siyam na espada ng awit ng ulap. Kuya, pahiram ng espada. Isang mortal na walang ugat ng espiritu. Bakit mo ako nagawang talunin? Dahil lang mas malakas ako sa iyo. Sa paglunok ng pil ng sirang ugat, na-overdraw mo ang iyong potensyal. Mamamatay ka na ba? Papatayin kita ngayon. Ngayon, saan ka pa tatakas? Ang aking tunay na enerhiya. Ang hurno ng langit at lupa ay talagang kamangha-mangha. Kaya nitong sumipsip ng tunay na enerhiya para sa sarili. Lintik, paano kang nandaya sa harapan ng matanda? Sabi ko na nga ba paano naging ganito kalakas ang batang ito? Nag-cheat pala, tama nga. Matandang Mateo, anong ibig sabihin nito? Alam mo naman sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pag-inom ng pill,
para palakasin ang sarili. Sa tingin mo, maloloko mo ako? Mukhang determinado si matandang Mateo na baliktarin ang sitwasyon. Sa iyong bagong pasok na halo-halong ugat ng espiritu at sirang butong espiritual, kaya mong talunin si David de la Rosa na nasa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kung hindi cheating, ano pa? Ang ibig sabihin ni kapatid na Mateo ay pinaninindigan na ang tuktok ng langit na tunog ang mga alagad ay nag-cheat. Kung si Ate Elena sasabihing hindi siya nag-cheat, gagamitin ang batong langit na pinagmulan upang suriin ang antas ng butong espiritual. Kahit na pinalakas ng Phil, ang batong langit na pinagmulan ay matutukoy ang kanyang tunay na antas. Bata, kaya mo bang subukan? Bakit hindi? Tuktok ng yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Imposible. Talagang imposible ito. Talaga bang si Tia Elena ay kayang gawing isang walang silbing ugat ng espiritu sa loob ng ilang taon? Sanayin hanggang sa yugto ng pagpapanday ng enerhiya? Si kuya ay nasa yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Nagpanggap pala siya kahit ako ay hindi nakakita. Paano niya ito nagawa? Ano pa ang masasabi ni matandang Mateo? Pwede bang ipahayag na ang tuktok ng langit na tunog ang nanalo? Ang round na ito, panalo ang tuktok ng langit na tunog. Pinuno ng sektor. Bobo, ikaw, Marco Reyes. Ang hakbang na ito ni Elena Cruz ay magaling. Kasalanan ko, Pinuno. Hindi ko inaasahan na si Elena Cruz talagang binuhay ang batang iyon. Sa tingin ko, ang ating plano ay kailangan ng maaga. Siya. Sa pagkakataong ito, ang mga taong papasok sa lihim na lugar ng langit, isa walang dapat bumalik ng buhay. Kasama na si Marco Reyes. Nasa loob na ako ng kuweba ng Diwata Jose, nag-set up ng formasyon ng pagdalisay ng dugo ng langit na demonyo. Sa oras na iyon, sila lahat ay magiging iyong pagkain. Pinuno. Sige, sa pagkakataong ito, ako, ang Panginoon, ay dapat na angkinin ang lupain ng siyam na rehiyon at hawakan ito sa aking mga kamay. Kapag nakuha ang pagkilala ng espiritu ng kagamitan, ito ay isang banal na kagamitan. Ano naman kung dalhin ninyo? Sandali lang, pumasok kayo sa silid ng kayamanan. Maghanap kayo ng mag-isa. Pagkatapos, pumunta kayo sa pintuan at hanapin ako. Magparehistro. Sige. Ang lihim na lugar ay puno ng panganib. Sa ngayon, kailangan nga natin ng isang angkop na sandata. Binabati kita, kuya. Kakapasok mo lang sa silid ng kayamanan. At tinatawag ka na ng espiritu ng kagamitan na Panginoon. Siyempre, sa aking karanasan at antas ng paglinang sa buong sektor, ay isa ako sa nangungunang 10. Hindi tulad ng iba, sa tingin ko, sila ay uuwing walang dala. Huwag kang magpakaarte. Bata, talaga bang akala nyo na ang inyong tuktok ng langit na tunog sa malaking halalan na ito ay kayang daigin kami? Ewan ko kung saan galing itong bastos na bata. Akala mo nasa yugto ng pagpapanday ng enerhiya ka. Ay magaling ka na ba kapag nakatagpo ka ng henyo ng ibang sektor? Baka maihi ka sa takot. Ikaw? Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanila? Pero siya ay talunan ko lamang. Ano ang sinabi mo? Ikaw, huwag mo akong makasalubong sa lihim na lugar. Huwag mo na silang pansinin. Kailangan nating mahanap agad ang ating kagamitang espiritual. Tapos ka na? Wala ditong angkop na kagamitang mahika para sa nakababata. Mukhang napakababa ng iyong talento. Kahit ang pinakamababang espiritu ng kagamitan ay ayaw tumugon sa iyo. Aalis na po ang nakababata. Sandali. Sa labas ng silid ng kayamanan, may isang libingan ng mga espada. Pwede kang pumunta doon at subukan ng iyong kapalaran. Wala ba talaga akong karapat-dapat makilala ako ng espiritu ng kagamitan? Halika rito. Walang dumi. Ito ba ang pangalan mo? Hugutin mo ako. Isama mo ako. Kalawangin na.
Ito pala ay isang kagamitang mahika na may espiritu, kaya hindi na kita kayang iwan. Ang sama ng ugali mo, tingnan natin kung sino sa atin ang mas matigas ang ulo. Lumabas ka. Yumuyukod ang lahat ng espiritu. Isang banal na sandata ang lumitaw. Bakit ito ay isang sirang espada? Simula nang mamatay si Kuya sa dakilang digmaan ng mga diwata at demonyo. Ang espadang walang dumi ay nagpakulong sa anino ng espada ng halos 1,000 taon. Ito ba ang personal na espada ni Diwatang Espadachin Gabriel de la Cruz? Hindi inaasahan. Ngayon, muli itong kumilala ng may-ari. Tagumpay. Mukhang sa pagpasok sa lihim na lugar, mas may kumpiyansa na ako. Anong nangyari? Guro, nagkaproblema ang alagad mo sa pagdalisay ng pil. Pumunta ako ngayon para sabihin sa iyo ang mga bagay sa lihim na lugar na dapat mong bigyang pansin. Si, guro. Kahit nasa rurok ka na ng iyong pagsasanay, pero sa lihim na lugar, maraming kayamanan at bihirang halaman na umaakit sa mga alagad ng iba't ibang sektor. Ang guro mo ay humihiling lamang na maging ligtas kayo ni Sofia. Kung maraming kayamanan at bihirang halaman, bakit kailangan pang mag-away? Ang paglinang ay ang paglinang at paglilinis ng isip. Madali ang paglinang, ngunit mahirap ang paglilinis ng isip. Kapag nakakakita ng mga pambihirang kayamanan at mahahalagang bagay, palaging nagnanasa gumagawa ng mga gawaing sumisira sa pagkatao. Pagpasok sa lihim na lugar, si Sofia ang mamamahala sa pagkolekta at pagkilala ng iba't ibang uri ng lingzi. Ikaw naman ang bahala sa kaligtasan ni Sofia. Naiintindihan ko, alagad. At isa pa, tandaan mo ito. Dapat mong layuan ang kuweba ni Diwata Jose. Ang mga resources doon ay sagana. Kasabay nito, ito ay pinag-aagawan ng mga alagad ng iba't ibang sektor. Puno ng mga alagad sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon at yugto ng pagbuo ng PIL. Kailangan kayong mag-ingat. Diwata Jose, ito ba ang kuweba ng aming ninuno na si Lolo Jose Reyes? Panginoon, natagpuan ko na ang bakas ng hurno ng langit at lupa. Nasa lihim na lugar ng langit ng sektor ng awit ng ulap. Lihim na lugar ng langit. Ang matandang si Lolo Jose Reyes na ito, akala ba niya na kung itago niya ang bagay doon, hindi ko na mahahanap? Pumunta ka. Kunin mo para sa akin. Papayagan kitang makita ang iyong ate. Ha ha ha, wala nang natitira sa sektor ng awit ng ulap, mga walang kwenta, at nagpapakita pa sila ng kahihiyan. Anong ginagawa nila? Tara, tingnan natin. Umuwi ka na at magsanay pa. Napakababa ng kalidad. Pinsan Sofia, bakit ka nandito? Kuya Pinsan, hindi kayo close ni Sofia. Pakiusap, mag-ingat ka. Sofia, anong nangyari sa'yo? Bata, huwag kang humarang. Umalis ka. Parang kinakamot mo lang ako. Bastos na bata. Mali ang inaway mo ngayon. Mamatay ka na. Paano nangyari? Ikaw, nahawakan mo ang espada kong walang sandata. Imposible ito. Isang bata na nasa yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Saan nanggaling ang napakalakas na, tunay na enerhiya? Ang palo na ito. Hindi ganoon kalakas. Nagkukunwari ka pa, bagsak ka na. Kuya, Ha ha ha. Mabuti, mabuti. Daniel Ramos, ikaw, matandang masama. Ayan na ang iyong araw. Mukhang
Ang pag-aalala ko sa kanya ay labis. Pareho pa rin ang patakaran, tulad ng dati. Lahat ng alagad ng sektor ay papasok sa lihim na lugar. Buhay o kamatayan ay nasa tadhana. Walang pakikialam ang mga tagalabas. Lahat sa loob ng 12 oras dapat lumabas sa lihim na lugar. Kung hindi sasara ang pintuan, hindi mananagot ang aming sektor. Ano ba ang karaniwang patakaran? Batay sa dami ng kayamanan ng langit at lupa na nakuha ng bawat sektor, ang mapagpapasyahan sa susunod na pagbubukas ng lihim na lugar ang pagkakasunod-sunod ng pagpasok ng mga sektor. Paano kung may alagad na mamatay sa lihim na lugar? Ang bawat sektor, hindi ba humihingi ng paliwanag? Ang kayamanan ng langit at lupa ang pinakamahalaga. Ang buhay ng mga alagad ay hindi nasa konsiderasyon ng mga sektor. Kung gayon, ang mga tamang sektor na ito ay hindi naman mas mabuti kaysa sa mga naglinang ng demonyo. Immortal at demonyo paglinang ng immortalidad ay pagkakaiba lang sa gawain. Wala namang mabuti o masama. Tama si Marco. Sofia, tandaan mo, huwag husgahan ang mabuti at masama, batay lang sa kung anong paksyon sila. Kung hindi mapapahamak ka sa huli. Bubuksan na ang pinto ng lihim na lugar. Sunod-sunod na pumasok ang mga sektor. Tara na. Ate Sofia, Ang bilis mo tumakbo, pero sa loob, wala ka nang magagawa. Kuya. Kuya. Marco Reyes, bakit nandito ka? Ang atas sa akin ng Panginoon ay hindi maaaring ipagpaliban. Marco Reyes, ang dami mo talagang problema. Sino? Sino? Akala ko kung sino ito pala. Walang kwenta mula sa tuktok ng langit na tunog. Kaya dito na tayo. Patayin na natin siya. Si Matandang Mateo naman. Matagal na siyang hindi gusto. Kukunin namin ang ulo mo. At saka, pwede naming ibigay kay Matandang Mateo para sa ilang resources ng pagsasanay. Magandang ideya. Pagdating ng panahon, tayong dalawa, kunin ang resources ni Matandang Mateo. Tiyak wangga tayo. Takbo, bilis, alis. maraming magagandang bagay. Mukhang sa paglalakbay na ito marami kang pinatay. Kung ganoon, ang inyong mga bangkay gagamitin ko na lang ng wasto. Mga ligaw na, halamang espiritual at kagamitang mahika. Baliw ka ba? Ito ay dalawang grupo na nag-aagawan ng kayamanan, at pareho silang namatay. Tigilan mo na ang daldal manghuhuli ng halamang espiritual, tiyak na ako na ang magiging. Huwag tumakbo. Habulin. Ninakaw ng batang iyon ang espiritu ng kagamitan ng kuya. Tumigil ka. Huwag tumakbo. Tumigil. Ninakawan din ng batang iyon ang mga tao ninyo. Ninakawan din kayo. Oo nga. Maghanap kayo. Huwag hayaan siyang makatakas. Tara na. Tara na. Mukhang hanggang dito na lang ang paraang ito. Mas mabuting tumigil na habang maganda pa. Damong araw, kabuting abo, batong kristal na mata. Meron pang ang bulaklak ng nagliliyab na araw. Ayos. Mukhang pati na ang kanilang panloob ay naagaw ko na. Hindi ko inaasahan na maraming kayamanan. Narito siya. Natrap ko na siya. Sofia, nagkita tayo muli. Bakit mo pinipilit ito? Sa lihim na lugar na ito. Saan ka patatakbo? Kuya Gabriel, huwag na siyang kausapin. Itali niyo siya, burahin ang kamalayan at gawing puppet. At pwede na natin siyang laruin, mga kapatid. Kung susundin mo ako ngayon, Kuya Pinsan, ang sinasabi ko, baka pakawalan pa kita kung magpumilit kang tumanggi.
Hindi ko na mapipigilan ang mga kasamahan ko. Hindi na ako makikipag-away sa kanila. Mukhang kailangan ko munang patayin sila. Ang dami mong satsat. Ikaw na naman. Ngayon, huwag mong sirain ang aking plano. Siyain ang iyong balak. Kayong mga lalaki, sa isang dalagita, ay nanggugulo. Ano ba kayo? Ate, huwag kang matakot. Nandito ako. Saan galing ang walang takot? Isang nasa yugto ng pagpapanday ng enerhiya. At naglalakas loob na dumisturbo dito. Ano? Hindi pa ba kayo lalaban? Sumpa ng ulap ng ilusyon. Ito. Paano nangyari ito? Bakit ang lakas mo? Tiyak na itinago mo ang iyong antas ng paglinang. Ikaw ay isang malakas sa yugto ng pagbuo ng pill. Dumating ka na, eh. Huwag mong isiping aalis ka. Pinilit mo ako. Intensyon ng espada ng lolo, tulungan ng kabataan, natalunin ang kaaway. Mag-ingat. Ito ay intensyon ng isang espadachin sa yugto ng espiritual na sanggol. Huwag mong harapin ng direkta. Yugto ng espiritual na sanggol. Kapag ginamit ko ang welgang ito, tiyak na mamamatay ka. Kung may sentido common ka, sirain mo ang iyong dagat ng enerhiya. Ibigay mo sa akin si Sofia. Baka payagan pa kita. Sige. Tingnan natin kung gaano talaga kalakas. Ang intensyon ng espada. Ayaw mo sa mabuti. Sa masama kukunin mo. Intensyon ng espada ng bumagsak na bituin. Lumabas! Paano mo nagawa? Nagawa mong sirain? Ang intensyon ng espada ko sa yugto ng espiritual na sanggol? Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Mayroon ako dito, may halamang espiritual at ilang piraso ng mga kagamitang mahika na piling-pili. Hinihiling ko lang na patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tanga. Patayin kita. Pag-aari ko na rin ang mga gamit. Ang intensyon ng espada na iniwan ng lolo ng sektor ng espada ng asul na lotus sa kanyang alagad ay na-activate. Pero bakit ang alagad ay namatay pa rin? Kayo sa sektor ng espada ng asul na lotus talaga namang malaking gawa. Nagbigay pa kayo ng kahit isang piraso ng intensyon ng espada sa yugto ng espiritual na sanggol ay pinagkalooban ang alagad. Kahit na ganoon, nalunod pa sa mababaw. Hindi ba nakakahiya, Yu Bushu? Ang mga bagay sa lihim na lugar ay wala akong pakialam. Ikaw, matandang hayo, hindi ko ba kayang patumbahin ka? Hawa men. Subukan mo nga. Halika. Sino ang may takot? Sino ang may takot? Bakit mo ako pinoprotektahan? Hindi ba't siguro ang nag-utos na protektahan ka? Totoo ba yan? Ano pa kaya? Wala ka bang sariling kahit kaunting pagnanais na iligtas ako? Bagamat tayo'y magkapatid sa pag-aaral, pero wala akong obligasyon na protektahan ka palagi, di ba? Ang torpe mo talaga. Ingat. Mateo Santos. Pumasok ka sa lihim na lugar na ito. Hindi ka na makakatakas. Bakit si Mateo Santos ay nasa loob ng lihim na lugar? Nalaman na ba niya ang tungkol sa hurno ng langit at lupa? Marco Reyes, noong una, masyado akong naging mabait na hinayaan kang mabuhay hanggang ngayon. Wala po iyon, matandang Mateo. Kung hindi mamatay ang mga kaaway kong tulad ninyo, paano ako mauunang mamatay? Matapang ang dila mo. Ngunit ngayon, Wala ka ng ganoong kabutihang palad tulad noon. Kuya, si matandang Mateo ay nasa gitnang antas ng paglinang ng espiritong sanggol. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, makakaiwas ngayon, pero hindi bukas. alam ko. Kaya iisa lang ang pupuntahan natin. Saan? Kuweba ng Diwata Jose, tara na. Tingnan natin kung saan kayo makakatakas. Narito pala ang labasan. Tara. Pumasok kayo sa aking kuweba, pero nakakatipid ito sa akin ng maraming gawain. Tingnan ninyo kung paano ko kayo gagawing pil ng dugo ng sabay.
Ito ang silid ng kayamanan sa kuweba. Bakit ikaw ay pamilyar sa kuwebang ito? Ako. Nabasa ko na ito sa sinaunang aklat. At ang lugar na ito ay pinag-aagawan ng mga sektor na dapat pag-awayan. Kung kalkulahin ang oras, mamaya, ito ay magiging isang larangan ng digmaan. Tara, umalis na tayo ng mabilis. Bakit nagmamadali? Nandito na tayo. Kailangan pumili ng paborito nating kayamanan. Tingnan mo, Ano sa tingin mo dito? Isang espada ng langit. Ito ang aking kalooban na naipadala sa batong monumento. Hindi ko akalain na ako, Gabriel de la Cruz, na nangingibabaw sa buong mundo, ay mayroon lamang isang espadang ito na nakuha ang tunay na diwa ng aking buhay. Gabriel de la Cruz, ang dating may-ari ng espadang walang dumi, ang diwatang espadachín na si Gabriel de la Cruz. Tama na, tama na. Kahit na isang espada lang ito, panoorin mong mabuti. Ito ang kumpletong estilo ng espada ng langit. Nakakatakot, kanina akala ko mamamatay na ako. Kuya Marco, ano sa tingin mo ang espadang ito? Nakikita niya ako. Magaling, magaling. Ang espadang ito sapat na para mabasag ang hadlang na iyon. Sa pagkakataong ito, maresolba ang kaguluhan ng sektor ng demonyo, Kuya Gabriel. Tiyak na aakyat ka sa daan ng immortalidad. Ito si Lolo Jose Reyes. Pero kamukhang kamukha ko siya. Sayang naman, kahit isang galaw lang ito, hindi kayang taglayin ang lahat ng diwa ng espada ko. Ito ba ang antas ng isang cultivator sa yugto ng pagbuo ng pil? Ano naman, Kuya Gabriel? Itago mo ang isang patak ng diwa ng espada. Sa aking hurno ng langit at lupa, aalagaan ko ito gamit ang estilo ng nakatagong espada. Kapag kinuha mo ito, saka ito magiging ganap na. Salamat sa pagod mo, Kuya Marco. Hintayin mo akong bumalik, iimbitahan kita ng inuman. Ito ay pagkatapos mamatay ni Kuya Gabriel, itong diwa ng espada na hindi nakuha, ay naging napakalakas na. Salamat dito. Sa wakas ay kaya ko nang ipakita ang buong estilo ng espada ng langit. ang kuwebang ito. Talaga bang ang Diwata Jose lang ang kanyang kamag-anak sa dugo ang makakapasok? Hinahanap mo ako? Kuya, niloko ka niya, peke siya. Anong nangyayari? Aurora. Huwag kang makialam, Marco. Aurora Garcia, Bakit ka pa nangangahas? na humarap sa akin. Pill ng paglikha. Hindi tama. Hindi ito ang pill ng paglikha. Ako, ang demonyo, ay malaya na sa wakas. Ako ang demonyo ng langit mula sa labas. Isuko mo na ang katawan mo. Pagkatapos, papatayin ko lahat ng nilalang sa mundong ito. Ihahandog ko ang esensya ng kanilang dugo. Naghihintay sa pagdating ng aking Panginoon. Ang hurno ng langit at lupa na ito ay ginamit upang isil ang demonyong ito. Kuya, tutulungan kita. Hindi siya dapat sumapi sa demonyo. Kung hindi, siya ay hindi na magigising. Mag-ingat. Bukas ang pinto ng bulwagan ng alkimya. May nauna nang pumasok. Tara.
Ikaw ang nanloob sa amin. Isang langgam na nasa yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Bakit ka nangangahas na Gambelain? Ang sektor ng espada ng asul na Lotes? Huwag kang lumapit sa kanya. Sino ka? Nangangahas kang utusan ako. Bata, ilabas mo agad ang mga gamit mula sa bag ng imbakan. Pakakawalan na kita. Anong tinatawa mo? Mukhang sawa ka na sa buhay. Hindi ka ba nasa yugto ng pagpapanday ng enerhiya? Ay nako, ang demonyo ng langit ay ganap nang nakakuha ng kanyang katawan. Ako, ang demonyo ng langit, ay nakakulong dito sa loob ng libu-libong taon. Ngayon ay eksaktong. Makakapagpista na ako. Kuya, gumising ka na. Mag-ingat ka. Napansin ang selyo na may senyales ng pagluwag. Hindi inaasahan na huli na ako. Mga basura ng sektor ng awit ng ulap. Dumating kayo ng tama. Hayaan ninyong ang demonyo ng langit ang mga nakaraang. Paghiganti sa pagkakaselyo ng sabay-sabay. Mukhang mahalaga sa iyo ang katawang ito. Siya ba ang iyong alagad? Marco Reyes, gising ka na. Marco Reyes. Gusto mo siyang iligtas? Sa pamamagitan ng bahagi ng kaluluwa mo na pumasok sa katawan niya? Aurora Garcia. Anong ginawa mo sa akin? Wala akong oras para magpaliwanag. Kailangan mong bumangon. Kung hindi, aagawin ng demonyo ng langit ang katawan mo at lilipulin mo ang mundo. Buro. Buro. Nasaan ito? Yan ang isa sa milyong banal na katawan ng takot. Magaling. Hindi ba ako nakakulong sa dagat ng kamalayan? Ito ba ang sinasabi mong tagapagmana ng banal na katawan ng takot? Hari ng demonyo. Matapos patayin ng nasasakupan ng buong angkan nila, hindi sinasadyang natagpuan sila. Kinumpirma na ang nakababatang kapatid na babae sa dalawang magkapatid ay ang isa sa milyong banal na katawan ng takot. Ang maliit, iwanan. Ang malaki, ihagis sa halimaw para maging hapunan. Naghahanap ng kamatayan. Sandali. Ano ang pangalan mo? Ako, si Aurora Garcia. Huwag mong hawakan ang ate ko. Hindi ba ito noong bata pa si Aurora Garcia? Hindi mo pa ba natututunan? Hindi ko ito matutunan. Kung gayon, ang iyong ate. Wala nang dahilan para mabuhay. Wag! Matututunan ko ito. Tiyak na matututunan ko. Ang misyong ito, magaling ang ginawa mo. Ako, ang Panginoon, ay pinapayagan kang makita ang iyong ate at gagantimpalaan kita ng titulong banal na babae ng lahi ng demonyo para utusan mo ang lahat ng general ng demonyo at tagapagtanggol. Salamat sa biyaya, Panginoon. At saka, susunod, kailangan mong pumunta sa Pamilya Reyes para imbestigahan para sa akin ang kinaroroonan ng hurno ng langit at lupa. Opo. Kaya pala noong mga oras na ito mo ako nilapitan. Ritual. Mahal na Santa, utos ng Panginoon, ang buong pamilya Reyes, patayin lahat ng walang pagbubukod. Dito na naman ba ito? Sabihin mo sa pinuno ng sektor, Aurora Garcia. Gusto mo ba akong makita na ipagkanulo mo ako muli? Humihingi lang ako ng awa, Panginoon. Iligtas ang buhay ng pamilya Reyes. Imposible yan. Siguradong niloloko mo ako. Paano mo ako matutulungan? Nagsisinungaling ka. Santa Aurora, ito ba ay paglaban sa Panginoon? Aurora, hindi ko po magawa.
Hinihiling ko lang po na magpakita kayo ng awa, Panginoon, kahit na makalampas lang ngayong gabi. Pagkalampas ngayong gabi, Aurora ay handang maglingkod magpakailanman sa Panginoon. Wala akong ibang hangarin. Santa Aurora, ito ay para sa batang iyon ng Pamilya Reyes. Nahulog ang loob mo. Ang Pamilya Reyes ay mapapahamak ngayong gabi. Ngunit kung kaya mong bunutin mo ang kanyang butong espiritual, papayagan kita. Pabayaan siyang mabuhay. Ngunit kapag nabunot ang butong espiritual, mamamatay siya. May paraan ako para iligtas siya, ngunit kailangan mong manumpa sa pamamagitan ng dugo. Kalimutan ang pagmamahal mo sa kanya, at maging tapat magpakailanman sa Panginoon. Wag. Huwag kang makinig sa kanya. Niloloko ka niya. Ako, Aurora Garcia, ay sumusumpa sa aking landas. Wag. Sa habang buhay, maglilingkod sa Panginoon bilang Panginoon. Wag. Kung lalabag ako sa sumpa na ito, masisira ako ng kidlat ng langit. Sige, Ngayon, gawin mo ang iyong misyon. Aurora. nagising ka na pala. Kung ipapahiram mo lang ang katawan mo sa akin, maaari kitang turuan ng sining ng paglinang para maging immortal. Kapag dumating na ang Panginoong Demonyo, maaari mong dalhin ang iyong pamilya at umalis sa mundong ito. Ito ay ang espada ni Gabriel de la Cruz. Sino ka ba talaga? Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Guro, Marco Reyes. Ako ito. pwede mo bang ibaba ang espada? Guro, ingat. Okay lang ako. Pumunta ka muna at tingnan ang dalawa. Hindi maganda ang kalagayan ni Sofia. Guro. Tiyan. Mas mabuti pang umalis muna tayo rito. Pag-usapan na lang natin mamaya. Inaasahan ko na papapatayin silang lahat ng demonyo ng langit. Hindi ko inaasahan si Elena Cruz na masamang babae ay sumira sa plano ko. Pero, ang batang ito ay malaki ang naitulong sa akin. Guro, ang kalagayan ni ate ay lumalala. Si Sofia ay nasugatan ng enerhiya ng demonyo ng langit. Para mailigtas siya, ikaw lang ang makakaya. Ako. Giguro, hindi ito pwede. Hindi mo ba ako pinipilit na dungisan si Sofia? Si Sofia ay nasa bingit ng kamatayan. Ang lihim na sining na ito ay ikaw lang ang makakagamit. Tatanggi ka pa ba? Sige, guro samantala, pakiusap, alagaan mo si Ruo. Alagaan ang babaeng ito. Ikaw ang guro ni Marco. Ikaw ang banal na babae ng palasyo ng demonyo, Aurora Garcia. Kumusta siya nitong mga nakaraang taon? Ang laki ng pag-aalala mo sa kanya. Bakit hindi mo siya tanungin ng personal? Pinabayaan ko siya. Hindi ko inaasahan na mapapatawad niya ako. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Para saan pa iyan? Hindi ka pa ba nawawala? Mawala? Kahit mawala ako, hindi kita hahayaan na maging maayos ang buhay. Samahan mo ako sa aking kamatayan. Hindi pwede. Hindi ito solusyon kung ganito lang.
Kailangan nating mag-isip ng paraan. Ang kanyang enerhiya ng demonyo, kunin at alisin ng tuluyan. Guro, nasaan si Aurora? May kailangan siya, umalis muna. Malapit nang magsara ang lihim na lugar. Mas mabuting umalis na tayo ngayon. Kuya? Paano ako? Nasaktan ka lang ng enerhiya ng demonyo ng langit. Ang iyong kuya ang nagligtas sa iyo gamit ang klasiko ng paglilinis ng utak. Klasiko? Ng paglilinis ng utak ako. Kanina, may takip ang aking mga mata. Hindi ko nakita ang hindi dapat makita. So, hindi mo gustong makita? Hindi. Ako. Ikaw? Tama na, wag na magulo. Malapit nang magsara ang lihim na lugar. Kailangan nating umalis agad. Sektor ng espada ng asul na lotes. Mataas na kalidad na halamang espiritual, 60 piraso. Gitnang kalidad na kagamitang espiritual, 20 piraso. Sektor ng langit na pinagmulan. Gitnang kalidad na halamang espiritual, 45 piraso. Mataas na kalidad na kagamitang espiritual, 15 piraso. Mukhang ngayon ay ako na naman ang sektor ng espada ng asul na lotus ang nangunguna. May mga tao pang hindi lumalabas. Saan ka nakakuha ng kapal ng mukha na nagsasalita dito? Si Elena Cruz at ang batang iyon ay hindi pa lumalabas. Mukhang ang bagay na ito ay nagawa ng maayos. Bilangin natin. 60 pinakamataas na kalidad na halamang espiritual. Mahigit 50 piraso ng mataas na kalidad na kagamitang espiritual. Saan nakuha ng batang ito ang daming yaman? Mukhang ang sektor ng langit na pinagmulan ay wala ng pag-asa sa pagkakataong ito. Sandali. Siya ay especially iyan ng sektor ng demonyo. Ang mga supply na ito ay lahat tinakaw niya mula sa iba. Ano ba talagang nangyayari? Sa lihim na lugar, binuksan niya ang selyo ng demonyo ng langit at ninakaw ang bag ng imbakan ng iba. Ito ay para makipagsabuatan sa sektor ng demonyo. At patayin ang buong sektor natin. Kasinungalingan iyan. Pinunong Victor, siya ay alagad ng iyong sektor. May sasabihin ka pa ba? Kuya? Matagal ko nang pinaghihinalaan ang taong ito. Pero wala akong ebidensya. Ngayon, salamat sa tulong ng inyong alagad para mahuli ang peste ng aming sektor. Hulihin ninyo siya. Ate, ikaw ba ay kabilang din sa sektor ng demonyo? Alam mo naman sa sarili mo, kuya. Bakit kailangan pang magtanong? Noong nabubuhay pa ang guro, hindi ko nagustuhan ang ugali mo. Ngayon, perpekto. Sabay-sabay nating pagbayaran ang mga lumang at bagong sama ng loob. Ikaw na ang maghatid kay Sofia pababa ng bundok. Susundan ko kayo mamaya, ang guro. Guro, tumakbo na. Tara na. Ate, dahil may sugat ka, bakit ka pa nagpupumilit? Ibigay mo sa akin si Marco at magiging maayos pa rin tayo. Alam mo sa sarili mo, kuya. Bakit ang selyo sa lihim na lugar ay lumuwag? Bakit nasa bulwagan ng alkimya si Kuya Mateo na may natitirang tunay na enerhiya? Hindi ba dapat mong ipaliwanag sa akin? Hindi ko inaasahan na marami kang nahulaan. Kaya dapat na kitang patayin. Kulam ng isip. Ikaw nga ay kabilang sa sektor ng demonyo. Mga matanda. Hindi ako alagad ng sektor ng demonyo. Mangyaring hayaan akong dumaan. Mga matanda. Binata, kung hindi ka taga sektor ng demonyo, bakit hindi ka na lang magpaliwanag dito? Bakit ka kinakabahan? Sabi mo hindi ka espiya ng demonyong Panginoon? Puno ka ng enerhiya ng demonyo. Paano iyon peke? Binata, sumuko ka na lang ng maayos. Ako ay maaaring magbigay sa iyo ng magaan na prusa. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Dakpin siya. Hanapin ang kanyang kaluluwa. Rebor. Atio Matras. Estilo ng espada ng langit. Kuya, saan mo natutunan iyan? Umalis muna tayo, saka na mag-usap. Tara.
Estilo ng Espada ng Langit. Estilo ng Espada ng Langit ni Gabriel de la Cruz. Siya ba talaga ay kabilang sa sektor ng demonyo? Talagang isang henyo. Kung ang batang ito ay talagang taga-sektor ng demonyo iyon, ay magiging para sa siyam na rehiyon isang malaking kapahamakan. Sayang. Sana ay alagad siya ng ating sektor. Tara! Hanapin si Ginoong Victor para tanungin. Mga matanda, nasaan ang binatang iyon? Sigurado ka bang siya ay taga-sektor ng demonyo? Puno siya ng enerhiya ng demonyo. Natural, siya ay alagad ng sektor ng demonyo. Paano niya nalaman ang estilo ng espada ng langit? Tama? Ano? Estilo ng espada ng langit. Nakita namin ng sarili naming mga mata. Pwede bang peke? Tama. Pinunong Victor. Ito ay. Ate ko, nilabag ang mga patakaran ng ating sektor. Ako ang magpaparusa para sa yumaong guro. Pagkatapos malinaw ang lahat, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Saan tayo ngayon? Pumunta muna tayo sa bahay natin para tumago, para malayo sa paningin ng sektor. Ang mundo ng mortal ang pinakamagandang pagpipilian. Tara. Pinuno. Pagkatapos bumaba ng bundok ang batang iyon kagabi, hindi na siya nakita ng lihim na bantay. Walang kwenta. Ang daming tao, sinusundan mo pa, nakatakas pa siya. Ako ay walang kakayahan. Pero ang batang iyon talaga ay gumamit ng estilo ng espada ng langit. Mukhang hindi peke ang kapangyarihan. Estilo ng espada ng langit? Nasaan ba talaga siya? Natutunan ng estilo ng espada ng langit. Sa palagay ko, ang hurno ng langit at lupa ay malamang na nasa kanya. Siguro ay mahusay lamang sa pagdalisay ng tableta. Sino ba ang nagturo sa iyo ng medisina? Sa bahay lang, ang aming pamilya ay henerasyon ng manggagamot. Ang medisina ang naghatid sa akin sa landas, kaya ako napili ni Guro sa isang tingin. Ang bigat ng amoy ng dugo. Bakit ganito? Sila na naman ba? Ama, Ina, nasaan na kayo? Para sa akin, hurno ng langit at lupa. Malamang nasa kanya iyon. Anong sinabi mo? Kaya niya sa maikling panahon mula sa pagiging walang kwenta hanggang ngayon at natutunan pa ang estilo ng espada ng langit. Malamang tulong ng hurno ng langit at lupa, naniniwala ako. Hanggat ang kapatid niyang babae, nasa sektor pa, babalik siya, sigurado. Mas mabuti mag-set up tayo ng malaking array. Hintayin siyang mahulog sa bitag. Anong ibig mong sabihin? Kunin ang butong espiritual at dalhin ang enerhiya ng dugo. Agawin ang hurno ng langit at lupa. 3 benepisyo sa isang galaw. Ikaw na naman. Ikaw ba ang gumawa niyan? Ikaw ba? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Tigil. Matanda, nagkita na naman tayo. Ako ang nag-utos sa kanya na pumunta. Ang iyong pamilya ay pinatay ng mga tao ng palasyo ng anino ng demonyo. Kasalanan ko na hindi ako dumating sa oras. Nagawa ko lang kunin ang kanilang mga bangkay bilang paumanhin. Bakit? Bakit nila kami tina-target? Dahil ang pamilya de la Cruz ay isa rin sa mga pamilyang nagsil sa orihinal na katawan ng Demon Lord at kayo ang nag-iingat ng selyo ng demonyo. Kaya sila pumunta ngayon ay para sa selyo ng demonyo. Pinuno ng sektor. Kami. Sige ako, ang Panginoon ay magtitiwala sa iyo ng isang beses. Gagawin ko ayon sa sinabi mo. Tiyak na hindi ko bibiguin ang pinuno. Ang balanse ng yin at yang sa iyong katawan ay nasira na. Maaari kang sumabog anumang oras. Matanda, may ilang hindi inaasahang pangyayari. Hinihiling ko sa matanda na tulungan akong malutas ito.
Ang enerhiya ng demonyo sa iyong katawan ay hindi pangkaraniwan. Dapat ito ay enerhiya ng demonyo ng langit. Tama, nang harapin ko ang demonyo ng langit, ito ay sanhi ng pagsipsip sa akin. Matanda, may magandang paraan ba? Upang makaahon sa kasalukuyang sitwasyon, tanging ang banal na dugo ng ginintuang uwak. Banal na dugo ng ginintuang uwak, ano iyon? Ang banal na bagay na ninakaw mula sa sektor ng sumisikat na araw, 100 taon na ang nakalipas. Ito ay isang bihirang banal na bagay sa mundo. Maaari nitong itaboy ang lahat ng kasamaan. Tama ngayon, sa lupain ng siyam na rehiyon, marahil mayroon lamang isang patak ng banal na dugo ng ginintuang uwak. Marahil mahahanap ko ito. Bakit? Dahil ito ay ninakaw ng palasyo ng anino ng demonyo. Sabi ko na nga ba sa loob ng maraming taon, naghahanap ako. Wala akong nahanap. Maaari akong pumasok sa silid ng kayamanan sa pagkakataong ito. Ilalabas ko ang banal na dugo ng ginintuang uwak mula roon. Nakipagsapalaran ka para sa akin? Para magbayad ng kasalanan? Ako ay isang papet na inuutusan ng palasyo ng anino ng demonyo. Para mabuhay ako at ang aking ate, gagawin ko ang lahat. Pero simula nang dumating ka at si Sofia, nagbago ang aking buhay. Nahulog ako sa'yo. Iniibig ko ang lahat sa pamilya Reyes. Pero sinira mo ang lahat. Alam ko, may kasalanan ako sa pamilya Reyes. Hanggang sa huli, hindi ko siya nailigtas. Ano ang sinasabi mo? Si Sofia ay dinala ni Mateo Santos, pero hindi siya namatay. Imposible. Ako. Nakita ko mismo na dinala siya ni Mateo Santos. Matapos pumasok kami ni Sofia sa sektor ng awit ng ulap, 8 taon na ang lumipas. Ang sigurado ako, buhay pa siya. Buhay pa si Sofia. Buti naman. Noong gabing iyon, ikaw ay kinokontrol ng hari ng demonyo. Di ba? Paano mo? Ang bahagi ng iyong kaluluwa ay pumasok sa dagat ng kamalayan ko. Ang ilang natitirang alaala ay nanatili rito. Alam mo na lahat. Alam? Ano naman? Alam ko. At hindi na tayo makakabalik kailanman. Kahit na si Aurora ay taga-palasyo ng anino ng demonyo. Pero mayroon siyang isang puso na patuloy na lumalayo sa ang puso ng sektor ng demonyo. Ito ang dahilan kung bakit ko siya dinala. Matanda. Ikaw, sa pagkakataong ito, ay pumunta sa siyam na rehiyon para sa anong layunin? Sa mas malaking pananaw, ako ay para sa lahat ng nilalang sa mundo para hindi na magdusa sa pang-aapi ng kulto ng demonyo. Kung gayon, bakit hindi ka makipag-isa sa ibang mga pamilya at sektor, sabay-sabay na lipulin ang sektor ng demonyo? Ang palasyo ng anino ng demonyo ay matagal nang naglagay ng mga espiya sa pagitan ng bawat palasyo. Kung nais mong iutos ang lahat ng sektor na magkaisa laban sa kaaway iyon, ay ganap na walang katotohanan. Ngayon, ang Panginoong demonyo ay hindi pa nagigising. Ngunit ang taong namumuno sa palasyo ng anino ng demonyo ay isa lamang sa kanyang mga pagbabagong anyo upang lubusan siyang maalis. Mayroon lamang isang paraan iyon ay ang hurno ng langit at lupa. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan kita. Ano ang nangyari? Balak niyang magdaos ng piging ng lahat ng espiritu. Sa harap ng lahat ng mga pangunahing sektor, bubunutin ang butong espiritual ni Sofia. Itong hayop. Nasaan ang guro? Kumusta ang guro? Ang liham na ito ay mula sa guro. May iba pa itong nilalaman. Hindi. Paano maaaring ang guro at si Victor Tan magkasamang makipagsabwatan at sumang-ayon na ituring kaming mga taksil? Itinuturing pa rin kaming traitor. Iisang posibilidad lang, siguro ay dinakip ni Victor Tan. Pupunta akong iligtas si Sofia. Nasa panganib siguro. Babalik din ako. Kumalma muna tayo. Ang piging ng lahat ng espiritu ay magaganap sa loob ng 3 araw. Magpahinga muna tayo. Pagkatapos maghanda, saka tayo magplano. Tama. Si Victor Tan ay isang kultibador sa yugto ng espiritual na sanggol. Kayo, malamang mahirap kalabanin. Matanda. Ang bagay na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng aking kapatid na babae. Maaari ko bang hilingin sa iyo, matanda, na tumulong? Hindi sa ayaw kitang tulungan, nasabi ko na sa iyo dati. Ako ay isang pagbabagong anyo lamang. Kung haharapin ang isang naglinang ng demonyo sa yugto ng pagbuo ng PIL, may kakayahan pa akong lumaban. Ang mga kultibador na mas mataas pa, marahil ay hindi na kaya.
Magpahinga muna tayo ngayon, may paraan para malutas ito. Saan ka pupunta? Ito ba ang sinasabi mong palaging may paraan? Ito ang pinakamahusay na paraan. Ano ang pinagkaiba ng pagpunta mo ngayon at ng pagpapakamatay? Kahit kasama kita, mayroon pa ring maliit na tsansa. Isang maliit na tsansa laban sa isang practitioner ng yugto ng espiritual na sanggol. Iyon ay walang pinagkaiba sa kamatayan. Sa pagkakataong ito man lang, kasama kita. Kahit mamatay tayong magkasama. Harapin ang kamatayan. Ako lang ang sapat. Kahit nagpakasal na tayo, wala pa tayong pisikal na relasyon. Bago tayo humarap sa kamatayan, magagawa ko pa ang tungkulin ng isang asawa. Magandang umaga, asawa. Kung dati pa kung hindi nangyari ang bagay na iyon, di ba tayo masaya ngayon? Kuya, natakot mo ako. Nasaan na si matanda? Nag-iwan ng sulat si matanda. Mukhang nauna na siyang umalis para hanapin ang selyo ng demonyo. Kuya, paano siya mula sa iyo? Oras na para umalis. Ikaw? Kayo? Tumigil kayo? Maligayang pagdating sa inyong lahat, sa piging ng lahat ng espiritu. Pinuno, itong dalaga. Hindi ba alagad ni matandang Shen? Hindi, Ate Shen. Matagal ko nang ibinigay sa akin ang alagad na ito, kaya siya ngayon ang aking huling alagad. At siya ay isang pambihirang pinakamataas na kalidad may-ari ng kumpletong ugat ng espiritu. Pinakamataas na kalidad na kumpletong ugat ng espiritu. Ang ganyang uri ng ugat ng espiritu, ang hinaharap na tagumpay ng dalagang ito ay hindi matataya. Pinunong Victor, ipinagmamalaki mo ba ito para mang-insulto sa amin na ang mga alagad ng sektor ay pangkaraniwan ang talento? Ano ang ibig sabihin, Pinunong Victor? Nagkakamali ka. Tinawag ko siya rito para sa isang layunin. Ibahagi sa inyong lahat ang ugat ng espiritu na ito. Pinunong Victor, ano ang ibig sabihin nito? Gusto mo bang maging katulad kami ng demonyong Panginoon na kunin ang buhay ng iba para sa sarili? Mali iyan. Alam naman ng lahat, isang monghe na may pinakamataas na kalidad na kumpletong ugat ng espiritu, kahit para sa dobleng paglinang o para gawing hurno, ay makapagpapadali sa pag-unlad ng mga nagsasanay na doble ang bisa. Kaya, gusto ko kayong anyayahang makibahagi sa biyayang ito. Pinuno ng sektor. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Pinunong Victor, ito ay salungat sa tamang daan. Nakakasira sa reputasyon ng isang marangal na sekta. Kayong lahat ay nagpapabaya sa buhay ng mga alagad ng ating sektor. Pinapasok ninyo sila sa lihim na lugar upang kumuha ng kayamanan. Bakit? Ito ba ang gawain ng isang marangal na sekta? Ikaw, Laulin, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Itong tinatawag na piging ng lahat ng espiritu, hindi na ako sasali. Mga alagad ng sektor ng langit na pinagmulan, sumunod kayo sa akin.
Victor, bitawan mo ang kapatid kong babae. Bastardo, tayong dalawa. Oras na upang mag-ayos ng mga lumang utang. Bakit bumalik ang batang ito? Kanina tinawag niyang kapatid na babae ang dalagang iyon. Sa hitsura ni Victor, malamang na ang bagay ay hindi kasing simple ng sinasabi niya. Sa tingin ko, si Victor ang sumapi sa demonyo. Sa pagkakataong ito, tayong dalawa ay manood na lang. Hindi na kailangan makialam. Bata, dumating ka nga. Kung ganoon, ibibigay mo ba sa akin ang bagay o hahanapin ko ito sa iyong bangkay at kakalad ka rin ito? Hindi ba gusto mo lang ang hurno ng langit at lupa? Kunin mo. Ang bagay na ito ay tinatawag na hurno ng langit at lupa. Ito ay iniwan ng aking ninuno, si Lolo Jose Reyes, noong kanyang pag-akyat sa langit. Tumigil ka. Ano ang sinasabi mo? Ang bagay na ito ay kayang magtunaw ng lahat, mag-ayos ng banal na kagamitan, linisin ang lason ng pil. Kahit pa, maalis ang lahat ng masamang espiritu at nakatagong sugat sa katawan. Ang gusto mo, sa iyo na. Galaw. Galaw. Nakuha ko na. Marco Reyes. Hindi ko akalain na ikaw ang nakatagong naglinang ng demonyo sa sektor ng awit ng ulap. Lahat lumabas agad sa bulwagan. Gusto mong tumakas? Lahat kayo mananatili dito. Ito ang pormasyon ng pagdalisay ng dugo ng langit na demonyo. Formasyon ng pagdalisay ng dugo ng langit na demonyo. Victor 10. Ganun pala. Ito ba ang iyong plano? Hindi pa huli ang lahat para malaman mo. Ngunit sayang. Basta nasa loob ng formasyon, maging masunurin at maging pagkain sa pagdalisay ng aking katawang demonyo. Hindi ko inaasahan. Ang sektor ng awit ng ulap ay nahulog na sa punto ng pakikipagsabuatan sa daan ng demonyo. Pinuno ng sektor. Dahil sa ating pagiging magkapatid na alagad, sa loob ng mahabang panahon, pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Sasama ako sa iyo sa pagsapi sa demonyo. Bakit hindi ka naapektuhan? Bakit ako dapat maapektuhan? Paano mo? Wala na. Bilisan mo. Salamat sa tulong mo, kaibigan. Magkita na lang tayo ulit. Salamat. Tara, alis na tayo. Paano nangyari ito? Gamit ang hurno ng langit at lupa para palitan ang mata ng pormasyon. Hayaan itong ituring kayong target. Hindi naman mahirap. Urno ng langit at lupa. Nasa akin pa rin. Santa, sa huli, nagkamali ako ng kalkula. Ano ito? Hindi ba itong enerhiya ng demonyo? Hindi maigalaw ang banal na kagamitan? Sandali. Peke itong hurno ng langit at lupa. Hindi ba itong enerhiya ng demonyo ay hindi mapagalaw ang banal na kagamitan? Hindi ba? Peke ang hurno ng langit at lupa na ito? Ang espadang ito ay para ipaghiganti ang pamilya Reyes. Sa isang tulad mo lang na nasa yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Gusto mo akong talunin? Ako, ang Panginoon? Kung ayaw mong mamatay ang kapatid mong babae, umurong ka agad. Ang malaking array na ito ay kayang pigilan ang antas. Sa iyong antas ng paglinang na yugto,
ng espiritual na sanggol. Ngayon ay katumbas ka lang ng lakas ng gitnang yugto ng pagtatag ng pundasyon. Kami tatlo, ang sapat na lakas para patayin ka sapat na. Guro, Mag-ingat! harangin sila. Guro, Marco? Kuya? Mukhang siguro ay may kulam ng puso. Kailangan ko ng pagkakataon para lumapit sa kanya para matulungan ko siyang alisin ang kulam. bigyan mo ako ng isang pil ng sirang ugat. Baliw ka ba? Kahit na ang pil ng sirang ugat ay makapagpapalakas ng pansamantala, pero ang enerhiya ng demonyo sa loob mo ay hindi makokontrol. Mamamatay ka. Noong una, para iligtas ako, siguro ay uminom din ng pil. Ibigay mo sa akin. Guro, paumanhin. Estilo ng espada ng langit. Pagbagsak ng langit. Itong batang ito ay umabot sa tuktok ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Hindi, mali. Ito ay pil ng sirang ugat. Grabe. Handa niyang isugal ang buhay niya. Mag-ingat. Guro, Nagulat ka ba? Akala mo napigilan mo ang antas ng paglinang ng Panginoon? Kaya wala na akong magagawa sa inyong lahat? Ganon ba? Hindi ninyo dapat pinatay si kapatid na Mateo para magkaroon ako ng pagkakataon mabawi ang kanyang klon. Noong una, ginawa ko si kapatid na Mateo na aking pagbabagong anyo. Medyo nagsisisi ako, ngunit hindi ko inaasahan na ngayon ay nailigtas ako nito. Bata, malapit ka ng mabaliw. Isang hakbang na lang. Hayaan mo akong, ang Panginoon, tulungan ka. Nasa iyo nga ang hurno ng langit at lupa. Bitawan mo. wala akong pakialam kung sasapi ako sa demonyo. Mamatay man ako, hihilahin kita pababa sa impyerno. Kuya. Hindi pwede. Hindi na makontrol ang enerhiya ng demonyo ni Kuya. Gusto mo pa siyang iligtas? Kayo lahat ay sasama sa kanya sa kamatayan. Kuya, pinaghirapan mo ito sa mga nakaraang taon. Sa wakas, naalala ko na lahat. Ano yon? Aurora, sanggol pala.
Sino ang napakalupit na iniwan ang sariling anak dito sa ilang? Hindi natin siya pwedeng iwan. Tama. Kunin na natin siya. Kung gusto mo, ampunin natin siya. Sige, gawin natin. Sigurado akong papayag si Ama. Bigyan natin siya ng pangalan. Sofia. Sofia Reyes ang itatawag natin sa kanya. Ano sa tingin mo? Munting isa. May pangalan ka na? Aurora. Salamat sa pangalan na ibinigay mo sa akin. Paalam. Ito, ang amoy na ito. May mali. Sino ka ba talaga? Ann. Pil ng paglikha. Ikaw ay pagbabagong anyo ng espiritual na pil. Sofia. Ang tanga mo naman. Ibigay mo sa akin ang tableta. Kung hindi, papatayin kita. Ibigay mo sa akin ang tableta. Kung hindi, ako, ang Panginoon, gagamitin ang tableta ng tao. Estilo ng espada ng langit. Pagbagsak ng langit. Paano ako, ang Panginoon, maaaring matatalo sa inyong mga hamak? Ang siyam na rehiyon ay akin. Ang mundo ay akin din. Masama. Ginagawa niya ang pagsubok ng langit. Kuya, patayin mo siya. Huli na. Lahat kayo, maging abo para sa akin, ang Panginoon. Ang aura na ito ay Panginoong Demonyo. Panginoon. Ang pil ng dugo na ito talagang kayang pahusayin ang epekto ng pil ng paglikha. Aurora, Narito po ako. patayin siya. Ibigay mo sa akin ang hurno ng langit at lupa. Hindi ko napapansinin ang iyong pagkabigo sa misyon. Aurora, hindi ba gusto mo siya? Hindi ba gusto mo ang kuya ko? Kuya. Kuya. Magaling. Tara na. Kuya? 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 Kuya, ayos ka lang ba? Nasaan si Aurora? Kinuha siya ng Panginoong Demonyo. Aurora. Hindi ako pinatay ni Aurora. Yung saksak niya, sinadya niyang iwasan ang mahahalagang bahagi. Pero kinuha niya ang kayamanan sa katawan mo. Yun ba ang sinasabi mo? Sabi ni Aurora, nauna na niyang nahulaan ang ganitong sitwasyon. Kaya gumawa siya ng peke. Bakit niya niloko ang Panginoong Demonyo? Siguro. Malamang para nakawin ang banal na dugo ng ginintuang uwak. Delikado ba iyon? Hindi ko rin alam.
Sa ngayon, mag-ayos muna tayo ng tagpo sa kanya. Sa lugar na sinabi niya, Si Lolo Jose, na matandang iyon, iniwan ito. Nagdulot ng malaking problema sa akin, ang Panginoon. Natuklasan ba niya? Hindi ko maigalaw ang enerhiya ng demonyo. Ang bagay na ito ba? Talagang walang silbi sa akin? Panginoon, ayon kay Marco Reyes, ang hurno ng langit at lupa na ito ay maaaring gamitin sa pagpapanday ng katawan. Bakit hindi mo ito gamitin sa pagpanday ng katawan ng demonyo? Oh? Kung hindi, gamitin muna natin ang ate mo para subukan para sa akin, ang Panginoon. Pwede si ate na sumubok ng hurno para sa Panginoon ay isang karangalan para sa kanya. Sana ay pagbigyan ng Panginoon. Si, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong munting lihim. Binibigyan kita ng pagkakataon na makita ang iyong ate. Sige, pumunta ka na. Salamat, Panginoon. Ate, bumalik ka na. Miss, namiss kita. Parang dati ka pa ring maarte. Ang misyong ito mo, nakilala mo siya. Paano mo nalaman? Huwag mong maliitin ang pagkakaugnay ng damdamin ng kambal. Dagdag pa ang banal na katawan ng takot, ay talagang makakapagbahagi ng alaala ng host. Mula nang pumasok ka rito, ang iyong mga karanasan sa panahong ito ay hindi mapigilang pumasok sa isip ko. Minsan talaga, ayaw na ayaw ko sa kakayahang ito, kahit ang sarili kong munting sikreto ay, wala na, ikaw talaga ang madaldal. Ang pagbabalik mo ngayon ay para tulungan siyang magnakaw ng banal na dugo ng ginintuang uwak. Kalokohan, alam mo bang ikakamatay mo ito? Alam ko, pero ito ang utang ko sa pamilya Reyes. Utang ko kay Marco Reyes, pero noong panahong iyon, kontrolado ka. Kung hindi dahil sa pagkakaugnay ng damdamin natin, hindi mo malalaman na may ginawa sa iyo. Ate. Ngayon, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Alam ko na kaya mong maramdaman bawat sulok ng sektor. Sabihin mo lang sa akin kung saan ang lihim na daan patungo sa silid ng kayamanan. At ayos na, okay ba? Sina, nga. Ate. Sa loob ng bulwagan, may isang pader na ilusyon. Sa likod nito, diretso sa silid ng kayamanan. Salamat, ate. Aurora. Sa pagkakataong ito, dapat kang bumalik ng ligtas. Iyan na. Aurora. Sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Ikaw at ang ate mo, maraming taon. Pinagtaksilan mo ako. Sobrang bigo mo ako. Pinatay mo ang buong pamilya ko. Pinilit mo kaming mag-aral ng sining ng demonyo. At pati na ang ate ko, ikinulong mo sa madilim na piitan. Ito ang sinasabi mong pag-aalaga? Kung ganoon, wala ka ng silbi sa akin.
Aurora. Hindi. Hindi maaari. Paano mawawala ang pagkakaugnay ng damdamin? Wala siyang problema. Anong ginagawa mo rito? Ano? Hindi mo ako gusto? Ikaw, ang Panginoong Demonyo mula sa labas. Anong halaga kung gusto kita o hindi? Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Pumunta ako para ipakita sa iyo ang isang bagay. Nasaan si Aurora? Ang daan patungo sa silid ng kayamanan ay itinuro mo sa kanya. Ang resulta para sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin ko, di ba? Ako ang nagbigay ng buhay sa inyong dalawa. Kailan ko man gustong bawiin, babawiin ko. At saka, ngayon dapat mong malaman na ang pinakamalaking kaaway ninyong dalawa ay si Marco Reyes, di ba? Tigilan mo na yan. Ang iyong mga pang-uudyok ay wala ng epekto sa akin. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Kaming dalawang magkapatid. Para sa iyo, ay wala ng pakinabang. Paano kung sabihin ko na kaya kong iligtas ang iyong kapatid na babae? Ano? Kung tutulungan mo ako na dalhin si Marco Reyes dito, magagamit ko ang lihim na sining para buhayin ang iyong kapatid na babae. Kung tutuusin, ang natitirang kaluluwa niya ay nasa akin pa rin. Gagawin mo ba? O hindi? Aurora, huwag mo akong sisihin, ate. Ipinapangako ko sa'yo. Ngunit ang natitirang kaluluwa ni Aurora ay dapat ipagkatiwala sa akin. Mabuti. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpanggap bilang iyong nakababatang kapatid na babae para mapalapit kay Marco Reyes. Pagkatapos, dalhin mo siya rito sa akin. Bakit hindi mo ako hayaan na patayin na lang siya? Hindi mo dapat itanong iyon. Aurora, Bumalik na ako. Ito ang banal na dugo ng ginintuang uwak. hindi ko mabuksan. Baka may mekanismo ito. Guro. Pakiusap. Guro, kumusta ang sugat mo? Wala. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Ito ang banal na dugo ng ginintuang uwak na dinala ni Aurora. Nakalok sa isang lalagyan. Pinag-uusapan namin kung paano ito bubuksan. Talagang komplikado. Marahil, kailangan nating hinga ng tulong ang mga alagad ng sektor para mabuksan ito. Ang nakatagong sektor na iyon. Pero hindi ba sila nawala na ng halos 1,000 taon? Kung gayon, kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Aurora, may kailangan ka ba? Aurora, may problema ba? Napapansin ko lang, maganda si Diwata. Kaya pala nagustuhan ni Marco. Ngayon, dito na tayo tumigil. Ate, ikaw muna ang maghatid kay Guro sa kwarto para yung magpahinga. Tayo.
Pag-aralan natin itong lalagyan. Tara na, guro. Aurora, umuwi ka na muna. Gusto kong mag-isa sandali. Aurora. May gusto akong itanong sa'yo. Sabihin mo, Yung tanong mo sa akin dati. Ang sagot ko ay, oo, mananatili tayong magkasama. bigla kong naisip, ang paraan para buksan ang lalagyan na ito, nakatago sa palasyo ng anino ng demonyo. Palasyo ng anino ng demonyo. Palasyo ng anino ng demonyo. Ito ang tanging paraan. Pag-iisipan ko pa. Huwag ka nang mag-isip. Ang enerhiya ng demonyo sa katawan mo. Wala nang oras para antalahin. Umalis ka na agad. Ako ang bahala na lumihis ng pansin ng Panginoong demonyo. Si. Mukhang ganito na lang. Bakit hindi mo isama silang dalawa? May sugat siguro, si ate rin ang tanging tagapagmana ng pamilya de la Cruz. Hindi kailangang isakripisyo ang buhay para sa akin. Mamaya, aakitin ko ang atensyon ng general ng demonyo. Sundin mo ang lokasyon sa mapa. Hanapin ang silid ng kayamanan. Mag-ingat ka. Marco. Marco Reyes. Marco Reyes. Ako, ang Panginoon, ay naghihintay sa iyo. Panginoon, narito si Marco Reyes. Bata, hindi mo inaasahan na ang babaeng ito sa tabi mo ay hindi si Aurora Garcia, tama ba? Nasaan si Aurora? Nasaan? Inilalagay niya ang kanyang buhay upang nakawin ang banal na bagay para sa iyo. Nasaan ka noon? Ako. Hayaan mong sagutin ko iyan. Kasama mo ang iyong guro na parang diwata noong siya ay nasa panganib. At siya? Siya ay naging isang natitirang kaluluwa, hindi man lang makapag-reinkarnasyon. Mula pa sa simula, alam ko nang hindi siya ikaw. Kasinungalingan. Sa tingin mo maniniwala ako sa mga salitang iyan? Talagang hindi kayo iisa. Kahit magkamukha kayo, iba pa rin kayo. Bakit ka sumunod? Para hanapin si Aurora. Ngayon, namatay siya para sa akin. Mas mabuting isugal ko ang buhay ko. Para ipaghiganti siya. Isang tunay na manghinibig. Nagawa mong paglaruan ang dalawang magkapatid na babae sa iyong mga kamay. Ako, ang Panginoon, ay labis na nasisiyahan. Pero dahil dinala na niya ang tao rito, ang misyon ay natapos na rin. Pinangako mo sa akin na buhayin muli si Aurora. Buhayin muli? Ang taong walang natitirang kaluluwa, paano mo siya muling bubuhayin? Miguel Castro, niloko mo ako. Kahit mamatay ako, hahabulin kita. Kuya, ligtas ka namin. Hindi ba't sinabi ko sa iyong alagaan siguro? Bakit ka nandito? Pero gusto ni guro na pumunta. Akala mo ba gusto ko? Guro, ikaw. Wala nang sasabihin. Naging guro at estudyante tayo. May tungkulin akong protektahan ka. At ako, bilang guro, pumunta rito ngayon. May isa pa akong dahilan. Ang isang mahalagang panauhin ay dumating. Ako, ang Panginoon, ay hindi inaasahan ito. Akala ko dati,
Kahit ikaw ay reinkarnasyon at pagbabagong anyo ng Panginoong Demonyo, ay may posibilidad na maging mabuti. Hindi ko inaasahan. Naabot mo pa rin ito. Ang mga tao ay naniniwala. Ako, ang Panginoon, ay may hindi matanggal na kalikasan ng demonyo kahit anong pagsisikap kong maging mabuti. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako makagawa ng mabuti. Ang dami nilang pagkiling. Kung gayon, bakit ako kailangan pang magpatuloy? Mas mabuti pang patayin ko ang lahat ng tao. Upang patunayan ang daan ng demonyo. Ano sa tingin mo? Guro, Ano? Kung gayon, ako bilang guro, ay kailangan ng linisin ang sektor. mabuti. Ako, ang Panginoon, ay gustong makita guro. Ano na ang antas ng inyong kapangyarihan ngayon? Marco Reyes. Guro. Saan ka pupunta? So, ang selyo ng demonyo ay nasa iyo, matandang lalaki. Buti na lang at nagtanggol ang mga pamilyang ito. Kung hindi ay magtatagumpay ang batang iyan. Ngayon ay panahon ko na upang ibalik ang katarungan para sa kanila. Sayang, sa huli, isang hakbang kang huli. Ang selyo ng demonyo ng pamilya Garcia ay sinira ko na gamit ang sarili kong mga kamay. Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo na makukuha ang lahat ng 7 selyo ng demonyo. Sa huli, ako pa rin ang nanalo. Nanalo ka. Masyado kang nagagalak. Ang ikapitong selyo ng demonyo ay nasa iyo lang. Aurora Garcia, pinagloloko mo ako, ang Panginoon. Ikapitong selyo ng demonyo, sinira ko mismo yan gamit ang sarili kong kamay. Bakit ito narito? Imposible. Anak, okay lang. Yung bata, talaga namang siya ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Garcia. Siyempre, kaya niyang ayusin ang selyo ng demonyo. Bobo ka, talo ka dahil sa iyong pagmamataas at kayabangan. Mag-ingat, bastos na bata, kailangan kong gamitin itong selyo ng demonyo upang itali ang kanyang kapangyarihan. Bahala ka na sa natitira. Guro, ikaw muna ang humawak sa kanya. Malapit ko na siyang matalo. Lolo Jose Reyes, Ricardo Lim. Papatayin ko kayo. Guro. Estilo ng espada ng langit, pagbagsak ng langit. Tagumpay. Magaling. Para kang lolo mo noong araw. Salamat po, matanda. Mag-ingat.
Hindi mo na ako ikukulong. Lahat mamamatay. Ako si Aurora Garcia. Huwag mo akong kalimutan. Marco Reyes. Hindi. Huwag. Ay, mukhang ligtas na tayo ngayon. Matanda. Nasaan tayo? Ito ay ang aking sektor ng langit na ebolusyon sa mundo ng ilusyon. Delikado ang sitwasyon kanina, kaya ginamit ko ang lagusan ng espasyo para dalhin ka rito. At saka tayo magplano. Bantay Luna, bakit ka narito? Nakaramdam ako ng paggalaw sa espasyo. Akala ko si kuya ay nakabalik na. Sige, halika, ipakikilala ko siya sa'yo. Aurora. Marco,